So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, eto na nga guys, merong nakarating sa ating balita today, which is talagang parang sinisingil na nga daw po ng karma itong bansa ng China dahil sa kanilang pagiging sakim sa tubig, kung kaya't yung kanilang lugar po ay binaha, nakaranas po ng matinding pagbaha, at bukod sa matinding pagbaha, nakaranas din po ng matinding init. Pero ako sa totoo lang guys, kahit pa medyo may hidwaan tayo sa China, hindi pa din naman ako natutuwa sa mga ganitong klaseng pangyayari. Dahil unang-una, meron po tayong mga OFW, mga kababayang Filipino na nandoon po sa mga lugar na yun at nakaranas din po ng tawag dito, hagupit ng kalikasan. Pero madami pong mga netizen natin ang nagkokomento na resulta na daw po iyon ng kanilang pagiging sakim sa tubig, kung kaya't binaha daw po ang kanilang lugar. So ngayon, ito yung balita guys. Sabi dito, nakaranas ng malakas na pag-ulan at matinding pagbaha dulot ng frontal system ang Guangxi province ng China na nagdulot ng matinding baha sa maraming lugar doon. Ang hilagang China naman, kabilang ang kabisera ng Beijing naman, ay nakaranas ng mainit na umaabot po sa 40 Celsius air temperature. Sus, 40, mainit na ba yan sa inyo? Sa Pilipinas nga, 53. Anyway, malalim po talaga guys ang hidwaan ngayon ng China at ng bansang Pilipinas. At kung makikita nyo guys dito sa mga komento, madami nagko-comment. Sabi ni JD Lynn Crispo, karma is real. Si Lord na ang bahala sa inyo. So, wala namang namatay, yung nalunod silang kasama, yung presidente nila, magandang balita yon. So, ang iba nating kababayan talagang gigil na gigil, yung kanilang angerness ay talagang show up at binobrought up nila to the point na yung presidente nila na si Xi Jinping, abay gusto na din nilang matigibum-bum. Naku, mga Pilipino talaga. Para sa akin guys, wag naman tayong mag-wish ng ganun kasi masama pa din naman yung pag-wish ng masama sa ating kapwa-tao. Pero hindi natin mapigilan ang mindset ng ating mga kababayang Filipino, lalo pat yung ginagawa nilang pambubuli at pang-api sa Pilipinas ay talagang sagad na. And later on, we're gonna talk about West Philippine Sea and the recent aggression ng Chinese Coast Guard dito po sa ating Philippine Navy. So ito po yung comment. Takaw nyo sa tubig ha, etong sa inyo. At umani po ito guys ng 2.2K react. Talaga nga namang galit na galit ang mga Pilipino, ang Pinoy dito po sa ginagawa ng China. At sabi pa ni RV Mosquero, pag may itinanim, may aanihin. Kung kabutihan ang itinanim, aani ka din ng kabutihan. Tama nga naman. So anyway, madami pong mga kababayang Filipino na nakakita ng balitang ito na nag-react ng masama dito sa China. Aba, hindi po natin mapipigilan yan. Lalo pat tingnan nyo ngayon, itong recently na balita. Pakinggan muna natin. Panahon na raw para gamitin ng Pilipinas ang Mutual Defense Treaty dito sa Amerika sa harap ng panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Ang ginawa nga raw ng China sa huling resupply mission, maituturing ng armed attack. Pero nanindigan ng Pilipinas na hindi tayo gagamit ng dahas kahit pa tumitindi ang pambubuyo ng China. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Kumbinsido ang maritime security expert na si Ray Powell na armed attack na ang panunutok ng palakol, kutsilyo at pambubutas ng China Coast Guard sa mga rubber boat ng Pilipinas sa huling resupply mission natin sa Ayungin Shoal noong June 17. The Chinese soldiers were clearly armed. Just because they didn't shoot weapons doesn't mean they weren't armed, and it was certainly an attack. Sa ilalim ng Mutual Defense Treaty, pwedeng i-invoke o paganahin ang MDT kapag armadong inatake ang Armed Forces of the Philippines, eroplano o mga barko natin. Sa policy guidance mismo ng US Indo-Pacific Command, pinalawak ang ibig sabihin ng armed attack na nangangahulugang kahit anong uri ng illegal use of force na magdudulot ng pagkamatay, injury o pagkasira. Kaya kahit walang ginamit na baril ang China Coast Guard, tingin ni Powell, pwede na raw rason ang nangyari noong Lunes para i-invoke ng Pilipinas ang Mutual Defense Treaty. Hindi para makipaggera, kundi para mapag-usapan kung paano makatutulong ang US sa mga susunod na resupply mission. China has force overmatch
It has more ships. It has larger ships. It is able to sort of flood the area and make it extremely difficult on the Philippines. Okay, narinig nyo naman yung balita, no? So, kung mapapansin ninyo, ang ginawa po ng Chinese Coast Guard, hinaras na naman po tayo sa huling resupply mission ng Philippine Coast Guard. Doon nga po guys sa Ayungin Shoal. Talagang nagkaroon po ng matinding escalation to the point na mayroon na pong nagdadala ng itak, palakol, mga armas, pero wala pa naman pong baril. Which is yun po yung ika-clarified natin. Wala pa naman pong baril na inilalabas. Pero according po guys dito sa isang military na to, na dapat i-on na daw, i-activate na daw po ang tinatawag na Mutual Defense Treaty. So, para sa akin guys, mas pwede pa nating, hindi ko naman sa ayaw na i-activate today, ngayon, kung ako papipiliin, medyo wag muna nating i-activate ang Mutual Defense Treaty kasi wala pa naman pong namamatay at hindi po din natin inaantay na may mamatay. Nililinaw ko. Kasi guys, mas pinapanindigan ko pa din ang sinasabi ng ating presidente na kapag merong ni isang Pilipino ang mamatay dyan, sa kanya i-activate ang Mutual Defense Treaty. Kasi maybe this kind of escalation, parang parang tinetest nila tayo. They are testing the water kung papalag tayo or hindi, then it will cost fire, bombs, gera. Mukhang tataob ang barko natin dyan. Tataob ang bansa Pilipinas. Ni pati natin, flags tataob kapag inon na natin ang Mutual Defense Treaty nang wala sa hulog. Pero wala namang problema dun guys. The problem here is hindi pa naman masyadong aggressive na to the point na may namatay. Wala pa naman guys, just to be clear. Pero ako, gusto ko din naman personally na i-activate na, pero hindi muna ngayon yung ating Mutual Defense Treaty. Kasi kagaya nga na sinabi ko sa inyo, papanindigan natin ang naging unang pahayag ng ating presidente na hanggat walang namamatay ay kaya nating pahupain itong tensyon na to. Kung pwedeng idaan sa magandang usapan, then idaan. Kasi hindi naman natin habol ang gera eh. Walang gustong naghahangad ng gera. Kahit sino, walang gusto. Ang problema kasi dito, yung pagiging aggressive ng China ay talagang napakasobra na. Pero kagaya nga ng sabi ko sa inyo, ang Mutual Defense Treaty kasi pwede pong mag-cause yan guys ng pagka-trigger ng China, which is yan po yung iniiwasan natin. Baka mamaya, magkaputukan, maging battleground ang bansang Pilipinas, tataob po tayo. Pero uulitin ko, atin ang West Philippine Sea. Dahil according po sa arbitral ruling, arbitration case, tayo po ay nanalo. So, meron po tayong exclusive sovereign rights diyan po sa West Philippine Sea. Atin po ang West Philippine Sea. And according na din po, ito, sa record ng PCA, yung intertribunal, in-invalidates nila ang 9-dash line na kiniklaims ng China according po sa kanilang historical rights, sa kanilang mga ninuno. Alam nyo, ito yung nakakatawa dito. What if buhayin nyo yung mga ninuno ninyo? Kasi ito yung kiniklaim nila na kanila, itong 9-dash line na yan. Kanila daw po yan. Oh my goodness. Nakakatawa mang isipin, pero ang layo na po guys ng narating ng China. Tingnan nyo, ang layo na po talaga. 'Di ba na nakakainis, na nakakagalit at makikita nyo 200 nautical miles na nga lang po yung atin, susulutin pa nila. Which is yan po yung naging cost noon ng hindi naman. Noong 2012 guys, nagkaroon po talaga tayo ng standoff. Dahil pumasok po sa bahuran natin itong mga Chinese fisherman, which is ito nga po guys yung nakakainis kasi nung pumasok si Digong, nandoon na po guys yung arbitral ruling and we won. Panalo po tayo. Atin po, meron po tayong sovereign rights dyan. Ang problema kasi dito, sabi ni Digong, it's just a piece of paper.
Na parang pinapatunayan niya na papel lang yan, ganyan-ganyan. So nagkaroon po guys ng rights ang China sa bansang Pilipinas dahil po sa kababayaan ni former President Rodrigo Roa Duterte na ngayon po ay nililinis, tinatrabaho ng ating presidente, ngunit mahirap pong trabahuin dahil po merong iniwang pangit na legasiya, which is yung gentleman's agreement na kung saan talaga makikita ninyo na every time na nagkakaroon ng resupply mission, inaagawan tayo ng foods at dinidangerous blocking maneuvers tayo, so on whatever. Dahil nga po yan sa gentleman's agreement ni former President Rodrigo Roa Duterte. Pero anyway guys, yung ginagawa ng China sa atin ngayon, trespassing po sila dahil atin po yun. Pero ang problema kasi dito guys, hindi po tayo dapat magdedesisyon ng nasa mainit ang ating mga kulo. Kasi iniiwasan nga po natin guys ang pagkaputukan. Walang gusto na may pumutok. Wala pong gusto. Walang gusto na magkaputukan kasi unang-una masasagasaan ang ating ekonomiya. And we all know na wala ding capabilities ang China today na makipagputukan dahil bagsak po ang kanilang ekonomiya. Lalo pat ang dami din pong mga bansa ang tutulong sa atin kapag nangyari po yung pagkakataong yun. Pero wag po nating i-pray na mangyari yung putukan kasi ang mangyayari guys, magiging battleground tayo. Lalo pat nasa era tayo na kung saan grabe na po ang teknolohiya, na kung saan talagang mapupulbos ang bansang Pilipinas, which is yun po yung iniiwasan natin. Ayaw natin ng gulo, pero ayaw din po natin na kunin ang ating mga resources. Kasi atin po yan. Ipaglalaban natin ang atin. Kung kaya tingnan nyo mapapansin nyo, yung China today, hindi man lang makaputok sa atin. Hanggang pangingikil, pananakot lang sila. Hanggang doon lang yung kaya nilang gawin. Kasi ang ginagawa nila, they are testing the water kung papalag tayo. Then if pumalag tayo, then baka doon na yung next step na magkaputukan. Pero not unless na wala pa naman pong namamatay, wag po muna natin i-activate ang Mutual Defense Treaty dahil pwede po yung mag-cause ng pagka-trigger ng China. So, panindigan natin, makinig tayo kung ano man yung naging habilin ng ating presidente kasi kung binoto na nga natin si PBBM, 'di ba? Sana respetuhin din natin ang kanyang desisyon. Hindi naman po tayo nagpapabuli, hindi naman po tayo puro lang pamidya, hindi naman po tayo na bakit walang ginagawa. Nag-iingat din naman po tayo. So, hoping sana yung mga dilis dyan, maintindihan. Yung mga dilis dyan, maintindihan kung bakit kailangan nating ipaglaban ang sarili nating bayan. Mantakin nyo yung ating mga mangingisda, papayag kayo nun na parang tayo yung nagdanakaw sa sarili nating bayan. 'Di ba? Hindi man lang tayo makapangisda ng maayos. Dahil nga, sa ginagawa ng China. And bakit ganito si Sara Duterte? As Vice President ng bansang Pilipinas, why you are so quiet enough dito sa ganitong issue? Like nakaka-trigger ka na. Ano yung sense mo ng pagiging vice-presidente kung yung bansang Pilipinas ay hindi mo man lang kayang ipaglaban? Lagi mo sinasabi, mahalin ang Pilipinas. How could you love the Philippines kapag hindi mo man lang kayang ipaglaban ang sarili nating bayan laban sa mga manlulupig? Anyway, yun po guys, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So pasensya na guys kung medyo lately nagiging ganito po tayo na sikot-sikot na lang sa ating mga live dahil nga ang dami nating ginagawa at nabibisi tayo and merong paano ko ba isasabi? Medyo in love na si Mima. Char, hindi ha. Medyo may gumugulo sa aking utak ngayon. So, kailangan nating isettle yung mga ganitong problema. Charot. Hindi yan about sa love life. Hindi, totoo. Totoo guys, medyo tayo ngayon. May gumugulo sa ating pangisipan ngayon. Kung kaya't gusto kong makapag-focus sa aking trabaho. Kaya mag-i-stay in na tayo dito today. And baka tomorrow, nandoon na po tayo sa Manila and doon na tayo magkikita-kita, gathering, and then syempre, content pa din, sama-sama tayo sa ating live. So, yun guys, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.